Jackpot! Kai Sotto, ginulat ang Japan B-League dahil nagkaroon ng mutual understanding si Kai Sotto at ang Hiroshima Dragonflies na ilipat ang kanyang live contract sa isa pang team sa Japan at doon na siya maglalaro starting ngayon. Ito na ang palagi nating sinasabi na jackpot si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies dahil mahal nila si Kai Sotto. At naniniwala silang makapasok si Kai Sotto sa NBA. Kaya hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang freedom ni Kai Sotto na maglalaro sa ibang team sa Japan B-League. And this news is all over the place. Pero ang tanong, sa anong team kaya maglalaro si Kai Sotto? Well, it's a guarded secret pa sa ngayon, pero we all know na merong dalawang mga teams ang nalagasan ng kanilang mga Pinoy imports. At isa na rito ay ang Toyama Grocers, ang team ni AJ Edo na nagka-injury at ang team ni Robert Bolick ng Fukushima Firebonds na kung saan pumirma at bumalik sa PBA para sa NLEX. Although meron na tayong idea kung saan maglalaro si Kai Sotto according sa ating mga sources, pero sinabi nilang mag-antay muna sa official announcement this week kung anong team maglalaro si Kai Sotto. Pero ang sabi ng ating mga sources ay malaking bagay ang 30 minutes prospected playing time ni Kai Sotto sa kanyang bagong team. At ito dapat ang abangan ng lahat ng mga fans ni Kai Sotto. At isa pang magandang balita ay meron ng full-time trainer si Kai Sotto, kaya it is expected na tataas ang antas ng laro niya sa kanyang pagbabalik, na posible this week. Although, pwede pang matagalan dahil hindi pa tapos ang mga paperwork sa transfer ni Kai Sotto. Pero what is so sure according sa Spin.ph na nagkaroon ng mutual understanding si Kai Sotto at ang Hiroshima Dragonflies na maglalaro si Kai Sotto sa ibang team simula this weekend. So magandang pamasko ito para sa mga Kai Sotto fans na tiyak hindi naman nagkamayaw sa kanyang pagbabalik. With the new team, ay nakatutok rin tayo kung sino ang magiging bagong coach ni Kai Sotto at kung papaano siya gagamitin. Ano kaya ang kanyang role sa kanyang bagong team? Siya na kaya ang magiging go-to guy sa bagong team? Siguradong gusto ni Kai Sotto na maibalik ang kanyang TSF days na siya ang naging main player ng team, so meaning siya palagi ang first option sa opensa at siguradong magdo-dominate si Kai Sotto. At mukhang seryoso talaga ngayon ang mga handlers ni Kai Sotto at ang kanyang agent na makakapasok na si Kai Sotto sa NBA next summer. Target kasi ni Kai Sotto na makapaglaro ulit sa NBA Summer League at ito na ang kanyang ultimate test kung makakapasok na siya sa NBA. Kai Sotto needs to play at a very high level sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League at ngayong maglalaro siya sa bagong team ay siguradong meron tayong makikitang bago sa kanya. Napaka-crucial ang 30 minutes playing time ni Kai Sotto sa kanyang bagong team. Sa Hiroshima Dragonflies kasi last year, ay naglaro lang si Kai Sotto ng around 20 minutes per game. Kaya napaka-importante ang 30 minutes playing time na ibibigay sa kanya ng kanyang bagong team. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Sa pakan, bangayan, ito talaga ang role ni Draymond Green sa Warriors kahit sino pa ang makakalaban nila. At yan ang ating balita ngayon sa NBA. Pero bago yan, ay pakiclick mo na ang subscribe button.
Salamat po. So ayun, nagmistulang boxing ring ang basketball court ng Footprint Center. Golden State Warriors versus the Phoenix Suns. Hindi pa rin kompleto ang Big Three ng Phoenix Suns kahit naglalaro na itong si Bradley Beal dahil sa ngayon si Kevin Durant na naman ang wala. Bradley Beal, jackpot. Kai Sotto, ginulat ang Japan B-League dahil nagkaroon ng mutual understanding si Kai Sotto at ang Hiroshima Dragonflies na ilipat ang kanyang live contract sa isa pang team sa Japan at doon na siya maglalaro starting ngayon. Ito na ang palagi nating sinasabi na jackpot si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies dahil mahal nila si Kai Sotto. At naniniwala silang makapasok si Kai Sotto sa NBA. Kaya hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang freedom ni Kai Sotto na maglalaro sa ibang team sa Japan B-League. And this news is all over the place. Pero ang tanong, sa anong team kaya maglalaro si Kai Sotto? Well, it's a guarded secret pa sa ngayon, pero we all know na merong dalawang mga teams ang nalagasan ng kanilang mga Pinoy imports. At isa na rito ay ang Toyama Grocers, ang team ni AJ Edo na nagka-injury at ang team ni Robert Bolick ng Fukushima Firebonds na kung saan pumirma at bumalik sa PBA para sa NLEX. Although meron na tayong idea kung saan maglalaro si Kai Sotto according sa ating mga sources, pero sinabi nilang mag-antay muna sa official announcement this week kung anong team maglalaro si Kai Sotto. Pero ang sabi ng ating mga sources ay malaking bagay ang 30 minutes prospected playing time ni Kai Sotto sa kanyang bagong team. At ito dapat ang abangan ng lahat ng mga fans ni Kai Sotto. At isa pang magandang balita ay meron ng full-time trainer si Kai Sotto, kaya it is expected na Green makes unnecessary and excessive contact to the face. Tuloy, ejected na naman itong si Draymond Green. At may bangayan pa sina Chris Paul at Drew Eubanks. Ano na to? Sapakan na sa court. End of the third quarter, lamang lang ng 1 point ang home team na Phoenix Suns. Fourth quarter na. Mid-range ni Chris Paul, boom, pasok. At sinagot naman ni Bradley Beal. Pero sa huli, panalo pa rin ang Phoenix Suns 119-116, talo ang Golden State Warriors.